lahat. Morning. 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 Morning po. God is good. Salamat sa pribileyo ng paglilingkod sa Panginoon sa pagkakataong makapag-share sa inyo ng salita ng Diyos sa umaga. Mapalad ang kao pinatawad ng Panginoon. Yan yung deklarasyon ng Biblia na tayo na inari nating mga pinatawad ng Diyos, tayo yung mga taong mapalad. Ang mapalad na ginamit dito ay yung dobling dala. Alam niyo, habang sinusulat ko yung awit 32 na si-share natin ngayong umaga, si David ang sumulat ng awit na to. Marami nagsasabi na ang awit 32 ay naisulat pagkatapos ng awit 51, sa Psalm 51, tapos ngayon Psalm 32. Dun sa Psalm 51, ito yung paghahayag ni David ng kanyang pagkakasala sa Diyos. Humingi siya ng kapatawaran sa Diyos dahil sa mga kasalanan na gawa niya. At dahil sa pagpapatawad ng Diyos sa kanya, sa Psalm 51, sabi ni David sa Panginoon, dahil sa galang na meron siya sa kanyang puso, tinataglay, sabi niya, tuturuan ko din yung mga kasalanan para lumapit sa iyo, Panginoon. At ang Psalm 32, ito yung pagtuturo. This is a teaching psalm, instruction, paano ang isang tao ay mapagpapala ng lubos kapag naghiyag siya ng kasalanan sa Panginoon. Alam natin, di ba, lahat na tayo nagkasala. At walang sino man sa atin ang aabot sa standard ng Diyos. Pero ang sinasabi sa atin ng Biblia, yung moment na naghiyag tayo ng pagkakasala sa Diyos, then doon natanggap natin yung pagpapala ng pagiging kapalad, overjoy na yung tuwa, galak sa ating mga puso. Tandaan nyo, nung sa Psalm 51, yung context nito, si David, alam natin, is a man after God's own heart. Diba? Mahal naman niya ang Diyos. Bata pa lang siya, lumaban na siya kay Goliath. Yung mga batikan, ang mga sundalo at takot kay Goliath dahil nga higante. Pero si David, kasama niya ang Diyos kung bata siya. Siya yung lumaban kay Goliath at tumalo kay Goliath. Maraming exploit si David kung siya ay bata pa, maging sa mga awit na sinulat niya kagaya yung awit na Psalm 23. Dito, kita natin yung malalim na relasyon ni David sa Panginoon. Pero ganun pa man, kahit siya ay malalim na ugnayan sa Diyos, kahit siya ay nagmamahal sa Diyos, lumako sa buhay niya ng kamalitan. Parang tayo. Diba? Mahal natin ang Lord. Pero yung mga nagkakataon na kakamalitan tayo. Sabi ganun din. Man after God's own heart, pero sa araw, nakakalimutan niya natin kung paano lumakad ng matuwid sa harap ng Panginoon. Nagkaroon siya na interes kay Bathsheba, nagkaroon sila ng ugnayan kay Bathsheba, nawala sa balita ni David na yung ginawa niya ay mali. Katunayan, nag-enjoy si David sa kanyang kasalanan at gusto niya magpatuloy ang kanyang kasalanan. Kaya nga, si Bathsheba ay may asawa na, gumawa pa si David ng plano
iba na si Uriah ay mamatay dun sa digmaan. Matapat si Uriah, pero sa kanyang katapatan, a man after God's own heart, si David, sinuntian ito ng kataksilan. Inutusan niya ang kanyang commander, si Joab, na ipadala si Uriah sa unahan, yung pinakamainit na labanan pagkatapos umatakas sila. In other words, plano niya na matay si Uriah. At ngayon, parang malinaw na yung plano at ikas na siya sa nagawa niyang pagkakasala. Nakalimutan niya na ito at hindi niya pinagkatapat sa Diyos. Kaya lang sa araw, may pumunta kay David na isang propeta, si Nathan. At si Nathan ay nagkwento kay David. Sabi ni Nathan, mahal, ay isang mayamang tao. Dami niyang tupa, dami niyang pag-aari. At ang may bumisita sa kanya, nagkatay siya na tupa. At kung pinatay niya, tupa nung kapitbahay niya na yun lang ang pag-aari. Yun lang. Ang galing si David. Mali. Ang mga taong kagaya niya, walang karapatang mabuhay. Tama naman yung sabi ni David. Pero nung binalikan siya ni Uriah, sabi niya, ni Nathan, bumalik si Nathan sa kanya, sabi ni Nathan sa kanya, mahal na hari, ikaw po yun. Una siya, kala niya gusto yung kanyang ginawa. Pero lahat pala ng ginagawa natin ayan sa Diyos. Wala palang hihing sa Diyos. Bawat sulok na puntahan natin, bawat isip na nasa isip natin, bawat salita na niligas natin, gawa ang ginawa natin, lahat palang yan ay nakita ng Diyos. At ito na unawaan ni David. Nung na-realize niya na gaano dalim ang kanyang kasalanan, naiyak siya. Yung Psalm 51, ito yung song of confession niya. Basahin niyo yung Psalm 51. Nakakaganda na. At pagkatapos nung humingi si David ng tawad sa Panginoon. Maraming mga Bible scholar nagsasabi na yung Psalm 32 yung follow-up ng Psalm 51. At dito, ituro ni David na ipag-asa tayo na nagkasala sa Panginoon. May pag-asa tayo na nagmahal sa Panginoon na bumagsak sa kasalanan. Maling na si Peter. Diba dininay niya ang Panginoon 3 times? Sabi, hindi kita dininay ang Panginoon. Pero ginawa niya 3 times. Imagine niyo yung kahihiyan ni Peter na kung nabuhay magmuli ng Panginoon, haharap siya sa Panginoon. Nakakahiya dahil wala kang lakas na loob, halos sumarap sa Diyos. Nung napabalita nga nung araw na nabuhay muli ang Panginoon, binalita ng mga babae. Si Peter, si John, tumakbo papunta doon sa Panginoon. Nung malapit na, hindi agad pumasok si Peter at naalala niya. May kasalanan. Si John na, nauna siya tumakbo, pero hindi agad papasok. Si John papasok. Kasi may epekto to, may epekto sa atin, may ginawa natin mga pagkukunan sa Diyos. Kung tayo lang ay magiging kagaya ni David, o kung may isang Nathan na punta sa atin, kukonfrontahin tayo, ikaw yun. Kasi dali magturo at may mga dali magtakip ang mga sarili natin kung nakahihiyan. Pero ang tinuturo ni David dito, mas mapalad tayo kung maharapin natin yung ating mga sala at ihayag natin.
karanasan base sa kanyang discontake pagpapala. Kaya nga, double na kagalakan, sabi niya, meron tayo pagka napatawad ng ating mga kasalanan. Okay ba? So, basahin po natin yung sample dito. May sa program natin, nandiyan po yun. Sabi dito, kapalag ang taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin ang kanyang mga pagsalansa. Kapalag ang taong hindi pinapalatangan sa harap ng Yahweh, hindi siya nanlintang. Nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw, gabi, ako'y iyong pinag-usahan. Wala lang natirang lakas sa katawan, parang humok na natuyo sa init ng araw. Tandaan niyo may sila dyan, mamaya paliwanag ko kung ano yung sila. Verse 5, kaya ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasya sa iyo'y pagtapat at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Tapos meron na naman sila. Kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin. Sa oras ng pagipitan, ikaw ang tawagin. At sa bugso ng baha, di sila aabutin. Ikaw ang aking lugar na kublihan. Iniligtas mo ako sa pamakan. Aawitin ko ng malakas ang pag-iingat mo at pagliligtas. Sila. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tutulungan kita at laging papayungan. Huwag kang tumulat sa kabayo o sa mola na walang kamunawa, na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda. Labis na nagrusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sino mang nagtitiwala sa Kanya. Lahat ng tapat kay Yahweh, magalak na lubos. Dahil sa taglay niyang kabutihan ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng sa Kanya'y sumusunod. Ay, manalangin dakilang Diyos. Maraming salamat po sa iyo. Banal na salita, pagpalain po ang salita mo, inuwaga, turuan mo po kami ang tagapagsalita, nakikinig upang maunawaan namin mabuti ang iyong gustong iparating sa aming ngayong umaga at upang tagpuan namin ang bis na kalungkutan sa aming puso, ranasan namin lubos ng dala na sinasabi ni David sa kanyang ito po, panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Makasaysayan ng buhay ni David at makita natin minsan sabihin, bakit ang mga Kristiyano lagi nabanggit kasalanan? Posible maging Kristiyano at hindi natin pag-uusapan ng kasalanan. Kaya ang Biblia, puno na mga istorya at kasaysayan, mga tao ng Diyos, mga ginamit ng Diyos, mga dakilang, malalaking pananampalataya, hindi tinubig yung kanilang mga kahihiyan. Mula kay Abraham, kay Moses, at yung mga taong heroes of faith, sila ay dumanas ng ganitong klaseng kapatawaran. At gusto kong iparating, tayo din. Kung tatanggalin lang natin yung maskara, kung may Nathan sa ating harapat, sabihin, ikaw yun. No? Magugulat ka, o nga, ako pala yun. Pero maganda yung yugtong ito. Kasi dito sa yugtong ito na nagkaroon ng tapatan, puso sa puso, buhay sa buhay, karoon ng pagtatapat. Dito natin mararanasan yung kagalakan ng Diyos at lubusang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi tayo kasing galing ni David.
Di tayo kasing galing ni numan. Pare-pareho tayo, mga tao, na hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At walang yugto sa buhay natin na pwede tayong magmalaki sa Diyos, na tayo ay matuwid. Kaya nga yung kwento ng isang Pariseo at Publikano na pumasok sa templo, ang lakas ng dating sa atin noon yung Pariseo na nanalangin siya, Panginoon, salamat. Di ako kagaya niya, kasalanan. No? Yung Publikano naman, hindi makatingin sa langit, nanalangin, patawarin mo ako, Panginoon. Ako yung makasalanan. Ang sabi ni Jesus, sino sa dalawang ito ang pinakinggan ng Diyos? Marami magsasabi, syempre, yung Pariseo, malinis ang buhay nun, righteous yun Pero sabi ng Lord, hindi, yung Publikano. Kasi dumako siya sa yugto ng buhay niya, ito seryosohan na, tapatan na. Ito wala nang pagkukunyari. Yung pagkilala, nakilala ni David, nang una nagtatago pa siya dun sa kasalanan niya kay Bathsheba, at nagtatago pa siya doon. Gumawa pa siya ng plano para mapagtakpan. Magaling si David, matalino. Parang, kumbaga sa parang, perfect crime na yan. Wala nang lusot. Lusot na si David, wala nang booking. Pero, gulat siya. Sa Diyos pala, hindi pwede yun. Mahal ng Lord si David. Mahal ng Lord, bawat isa sa atin. Ito yung pag-asa nating taglay. Sabi dun sa Psalm 51, kung gusto natin mabuhay ng isang buhay na lubusang pinagpapala, hanggang dumako ka dun sa taon na ikaw ay senior na ikaw ay marami ng iniinda sa iyong katawang lupa, na hindi ka na masyadong makaluhod o makatayo, ikaw ay may umaakay na. Sabing gano'n ng Psalm 1, kahit dun sa panahon na yon, your golden years, ang dahon mo'y mananatiling sariwa. Yun yung plano ng Lord sa bawat isa sa atin. At ang planong ito, ang susi sa planong para magkatotoo ito sa ating buhay, itong Psalm 32. Yung kailangan sa sitwasyon na tayo ay haharap sa Diyos, magiging matapat tayo sa Diyos at aminin natin yung ating mga pagkakamali. Ngayon, gusto kong linawin na nung tayo lumapit kay Jesus, nagdeklara sa Kanya na siya yung ating Panginoon at tagapagligtas. Nung sandaling yon, yung lahat ng kasalanan natin pinatawad na. Pinatawad na tayo ng Lord. Pero ano itong pagkukumpisal na sinasabi dito? Ito yung process ng sanctification, paglilinis sa atin ng Diyos para tayo ay maging kawangis ni Kristo. Yung una, nung kumilala tayo kay Kristo at ginawa natin siyang Panginoon at tagapagligtas natin, yun, justified na tayo nun. Anytime mamatay tayo, ligtas tayo. Hindi dahil sa mabuting gawa natin, biyaya to ng Diyos. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Hindi ito nakakamit sa pamamagitan ng mabuting gawa. Pero nung naligtas tayo ng Panginoon, yung buhay natin ay patuloy na nililinis ng Diyos. Kaya nga ito yung process ng sanctification. Araw-araw, mga kilos natin, nadudumihan tayo, pinupuntahan natin, at kakamali tayo, kakasala tayo. Unang gawin, nakakaya pag nalaman ni Pastor to. Huwag kayong mag-alala, si Pastor marami din. Yung ganun, pare-pareho lang tayo Walang magmamalaki sa atin. Kung honest lang tayo sa harapan ng Diyos, sabi ito'y puso sa puso, na kamali ka Hindi mo na kailangan yung propetang si Nathan para konfrontahin ka. Kasi ito yung nangyari, Pag tayo ay nagkamali, nababawasan, nawawalan tayo ng joy sa puso natin. Isa sa mga consequence ng pagkakamali natin, ng pagkakasala natin, naputol yung ating fellowship sa Lord. At yung fellowship na yan, dahil sa kasalanan, madali namang manumbalik. Sabi ni 1 John 1:9, if you confess your faults, your sins, anong sabi ng Scripture? God is faithful and just. Tapat siya. At just siya.
Dahil pinagbayaran na ni Christ yung kasalanan natin eh. Yung kasalanan natin, binayaran na ni Christ. Kaya nga, to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Nililinis tayo. At habang nag-undergo tayo ng proseso na ganito sa buhay, sabi ng Scripture, from glory to glory, God is changing us. So that one day, makita natin yung image, likeness ni Christ sa atin. May pagbabago. Hindi yung resulta ng ating mabuting pagpupursigi o mabuting gawa o sariling effort, kundi ito ay work of God sa buhay po natin. Kaya nga tayo, tutulungan tayo ng Lord sa ating mga buhay upang tayo ay maging matapat sa Kanya. And dapat hindi naman tayo condemning no, sa iba. Uy, bumaksak si ganito. Tapos parang judge tayo na kasama ng Lord. Parang po-judge tayo ng Lord. Hindi, baka mangyari din sa atin yon. Kaya ingat lang tayo. And then dapat we have in our hearts the capacity to understand man dun sa kanyang mga kahinaan, kanyang weakness. And then ma-restore uli siya sa Lord. Ito nangyari kay David. Sabi ni David, may blessing pag ang mga kasalanan ay napatawad. Totoo yun. Kaya nga nagalak siya eh. Kasi ang dami niyang kasalanan, mahal niya ang Lord, kasala siya, at ngayong nagkasala siya, nung kinumpisal niya yung kanyang kasalanan, sabing ganun, ang pagpapala ng Diyos ang dumako sa akin, mapalad, sabi niya, yung double joy. Yung joy na nawala, dahil nawala yung ugnayan niya sa Diyos dahil sa kasalanan, yung consequence ng joy na hindi niya naranasan, ngayon ay bumalik, mapalad, sabi niya, double joy. Meron akong joy na ngayon dahil ako ay napatawad ng Panginoon. In-acknowledge niya yon, kanyang kasalanan sa Panginoon. Pinatawad siya ng Lord. Kaya nga, mapalad yung isang tao na paghaharap na tayo sa Lord, God would not impute unrighteousness. Pinatawad na, na-cover na. Sabing gano'n nung verse 2, mapalad ang taong hindi pinaratangan sa harap ni Yahweh. Hindi siya nanlinglang. No? Inamin niya na eh. Wala siyang paglilinlang. Hirap yung harap ka sa Diyos. Kaya natin yon. Paghaharap tayo sa Lord, sabihin natin, Lord, mabuting tao ako. Alam naman ng Lord kung sino tayo. Di ba? Kaya, mapalad. Double joy. Di ba? Okay? Yung transgression dito, yung crossing the line, defying authority, we miss the mark. Yan yung ibig sabihin na naging crooked yung buhay, yung transgression na sinasabi dito ni David. Yun yung nangyari sa kanya for that time at ngayon ay napatawad siya ng Panginoon. Ang pagpapatawad, yung idea dito, halimbawa, na kapag sanla na ba kayo sa, tambunting, kunyari, na kinapos kayo ng kas, tapos may wedding ring ka, sinanla mo yung wedding ring, tambunting. Diba? Pagka hindi mo na tubos yun, due date na, no? Hindi mo na tubos, ano yung kukumpiskahin na ng tambunting at ibibenta na sa iba. Naririmata. Pasensya na, hindi ko alam yung term. Naririmata na ng tambunting. Alam mo, ganun yung buhay natin eh. Sanla tayo kay Satanas dahil sa kasalanan natin. Pero ang Lord niredeem tayo. Pinatawad tayo. Ang Diyos, dito, tinubos tayo. Oops. Sabi ni Christ, pinagbayaran ko ang kasalanan niyan doon sa krus ng Kalbaryo, kaya tinutubos ko na yan. Kaya tayo lahat tinubos. Yun yung idea dito. Kinublihan ng Diyos ang ating mga kasalanan at kung ano man nagawa natin, accounting term yung imputation. Ibig sabihin, hindi na ire-record yan, Sister Bless. Hindi na re-record sa debit credit ng buhay natin. Kinancel na ng Lord yan. Binura yung recording ng mga kasalanan natin. Kaya pwede na tayong humarap sa Diyos. Mapalad tayo. Napatawad yung ating mga kasalanan. Ang lesson dito,
yung pagdating dun sa verses 1 to 5, nasabi dito, ang taong makasalanan ay mapalad sapagkat may kapatawaran siya sa Diyos. Ang konteksto nito, ikaw naging matapat na sa Diyos at humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Amen ba doon? Malinaw ba ako doon o hindi? Pagkatapos nito, sabing ganun sa verse 5, di ba? Ako'y nagpasyang sa'yo'y ipagtapat, ang mga sala ko'y pinatawad mong lahatas. Yun, may sila. Ang ibig sabihin daw nun, think it over, meditate upon what has been said. Doon sa verse 4, sabing ganun, para akong hamog na natuyo sa init ng tag-araw, tas sila uli. Think about it. Ito sinasabi sa atin ni David. Pag-isipan mo, ikaw, kung itatago mo yung kasalanan mo, ang buhay mo ay natutuyot, parang dahon. No? Kung kukubli mo, natutuyot yung buhay mo. Parang nasa init ng hamog ka, sa init ng tag-araw na wala. Think it over. Pag-isipan mo. Kaya dun sa pagkatapos nung sabihin sa verse 4 na think it over, ang response niya sa verse 5, ang kasalanan ko'y aking aaminin. So inamin niya yung kasalanan niya, nagsisi siya sa mga nagawa niyang pagkakasala, at sa yugtong yun, nagkaroon siya ng kapatawaran. No? Okay? May dalawang picture dito eh. Yung isa, nung hindi ka pa nagsisisi, yung buhay mo malungkot. Ang dami mong pagdurusa. Ang daming nangyayaring mali sa buhay mo. Pero ngayon, pag nagsisi ka na, yung kabaliktaran na nangyari. Kasi dun sa verse 6, sabi doon, kaya ang tapat sa iyo dapat manalangin. No? Sa oras na kagipitan, ikaw ang tawagin. At sa bugso ng baha, di sila'y aabutin. Ikaw, ang aking lugar ng kublihan, niligtas mo ako sa kapahamakan, aawitin ko ng malakas, pag-iingat mo, pagliligtas. No? Dito, nabaliktad yung sitwasyon nung may kasalanan pa, parang ang hirap niya. Binubuno niya yung hirap, yung bigat ng kanyang kasalanan. Tapos ang Diyos, dahil siya ay dalawa kaming preacher, isa yung apo ko. Dahil siya ay naghayag ng kanyang kasalanan sa Panginoon, yung picture ngayon na bago. Yung isa, mabigat yung kamay ng Diyos sa kanya nung may kasalanan siya. Nangyari po ito kay David. Ang dami niyang problema. Alam niyo ba yung unang anak nila ni Bathsheba? Nagkasakit yun eh. Tapos yung anak niya lang yun, pinag-fasting ni David yun. Dinulog sa Lord. Lord, maawa ka. Buhayin mo po yung anak ko. Hindi kumain si David noon. Yung mga tao sa paligid ni David na concern na kay David. Lalo na nung namatay yung anak niya. Nanlumo yung mga nasa paligid ni David. Hindi nila alam paano ibabalita to kay David. Pero napansin ni David yung aura nila. Sabi niya, David sa kanila, namatay na yung bata. Sabi nila, opo. Umiyak si David. Pero gulat sila, pagkatapos na ng response ni David, kumain na siya. At ang sabi ni David dun sa kanyang mga kasama, dahil si David kilala niya ang Diyos, yung anak ko hindi na babalik sa akin. Ako ang pupunta sa kanya. Kaya nga dito, malinaw ang pagtuturo ng Biblia na yung mga bata na una sa atin, sila ay nasa presensya ng Lord. They are in a better place. Kaya si David, mula nung sandaling yan, bumalik sa kanyang lakas, kumain siya, nagpatuloy siya sa buhay. So ito yung sistema, no? Noong una, bigat na bigat si David, pero ngayon sa susunod na mga talata, sinabi niya, na ang Diyos na ngayon ang kublihan niya. Dati, noong una, nagtatago siya sa Diyos. Hirap siya doon sa humarap sa Diyos. Nagtatago siya.
Ang bigat ng kamay ng Diyos sa kanya. Pero ngayon, dahil sinabi niya, patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga pagsasala, ang Diyos na ngayon ang kanyang kakampi. Ang Diyos na ngayon ang mag-iingat sa kanya. Ang Diyos na ngayon ang magbabantay sa kanya. Yung unang picture na namumroblema siya, yung iyak niya araw-gabi at ngayon nabaliktad, na ang Diyos pala pwede nating takbuhan para maging kublihan natin. At ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Yan yung sinabi ni David, ikaw ang aking lugar ng kublihan. Nililigtas mo ako sa kapahamakan. Yan yung pangalawang pagpapala na kung ang makasalanan ay maghahayag ng kanyang kasalanan sa Diyos, no? Siya ay nasa pag-iingat ng Diyos. Maraming nangyari kay David at kailanman hindi siya napabayaan, hindi siya natalo ng kanyang mga kaaway sapagkat siya ay iningatan ng Diyos. Baka may mga nahihirapan sa atin sa problema. Baka may mga gustong sumuko sa problema. Huwag po, kasi makakaasa tayo na ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Alam niyo po, nung Tuesday, Wednesday, pumunta ako ng Dasmariñas. Pag-isipan ko kasi sabi ko, ayokong mag-drive kasi malayo din yun. Tapos, mahirapan ako. Kaya sabi ko, hindi na ako magdadrive, magkukommute na lang ako. Ang pag-commute pala, mas mahirap. 5 hours ako. Ang dami kong sinakyan. Times 2. 5 hours papunta doon, times 2. Isang buong araw talaga. Sakay ako ng jeep, sakay ako ng LRT, MRT, yung bus, tapos bus uli, tapos yung joyride. Yung paikot-ikot, sabi ko, ang tagal. Ang pinuntahan naman natin doon sa Dasma, yung kapatid natin na may sakit, si Nanay Atigagay, mother ni Raymond, at doon nag-pray lang tayo ng ilang minuto. Siguro mga 1 oras lang ako nandun doon. Tapos balik uli dito sa ganun uli yung travel. Kaya pag uwi sa bahay, pagod ako. Pag higa ko ata, tulog na agad ako eh. Hindi na ako nakapag, sa sobrang pagod. Alam nyo, ang buhay minsan parang ganyan, pagod ka na. Pero, sino ba ang comforter natin sa buhay? Di ba ang Diyos? Yung magandang maisip mo na sa gitna ng iyong mga pinagdadaanang mga paghihirap o karanasan, maliliit man o malalaki, makabasag puso man o makabasag konsensya, isip o na problema, meron tayong Diyos na mag-iingat sa atin. Yun. So napakaganda na lagi tayo maging maayos tayo sa harapan ng Diyos. Ang Diyos mapagpatawad. Kaya wag na nating patagalin yung problema natin sa Diyos. Kung alam natin yung salita ng Diyos, kung may sinasabi sa atin ng Banal na Espiritu na aspeto ng buhay natin na kailangan natin ng pagbabago o may mga pagkakamali tayo, ang pinaka-sure na solusyon sa problema natin, lumapit tayo sa Lord. Sabi ni David sa kanyang isang awit, "Search me, O Lord, and know my thoughts today. Try me, my Savior." Nagpapasaliksik siya sa Diyos kasi kung ang Diyos kasi kilala tayo eh. Siya yung magtuturo sa atin. Ano pa ang pwede natin gawin para sa dakong huli na hindi tayo matakot. Anywhere na pumunta tayo, any problem na confront tayo natin, meron tayong kublihan. And it's our God. Na dati-dati, maring mabigat yung kamay sa atin, pero ngayon, yung kamay niya na ang nagdiligtas sa atin. It is the strong hand of God that will protect us and take care of us and make us safe in this lifetime. Okay ba doon?
So, nabago. Kaya nga, yung sabi ko nga kanina, yung sa panimula pa lang, napaka-importante ng value ng pagiging matapat sa Diyos na laging naghahayag ng mga pagkukulang natin, pagkakasala natin sa Diyos, hindi nagtatago ng anumang kasalanan. At sana hindi na kailangan si Prophet Nathan para gisingin tayo sa ating mga pagkakamali. Nawa, ito yung sasabihin ni David na tinuturo ng Panginoon sa kanya. Sa mga susunod, sabi niya, sa verse 8, sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita, at laging papayuhan. Sa verse 9, huwag kang tumulad sa kabayo o sa mola na walang pangunawa, na upang sumunod lang ay hahatakin pa ang renda. Gagabayan tayo ng Lord. At nawa, hindi na tayo maging parang napalo pa. Alam niyo yun, nadisiplina pa para sumunod. Kakatakot, di ba? Parang hirap nung yung kabayo kasi sabi dito, para sumunod, kailangan mong rendahan. Alam natin yung picture nito sa ating isipan. Para sumunod, nirerendahan. Pero sabi ng Lord, pabantayan kita akayin kita Huwag ka na sanang kagaya nun. Masyadong matigas pang ulo mo para sumunod sa Kanya. Sabi ni John, the commandments of God are not grievous. Hindi naman mabigat ang pagsunod sa utos ng Diyos. Lalo na tayo may personal na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya lang, sabing gano'n ng scripture, nawa hindi na kailangang may palo pa tayo para sumunod tayo. Na-gets niyo yung picture dito ni David? Huwag kayong mag-alala, lahat tayo siguro nag-struggle dito sa issue to. Habang binabasa ko nga to, habang pinag-aaralan ko to, ako ay malapit sa Diyos at humingi sa aking pansariling mga kapatawaran sa mga pagkukulang ko. Tawarin ng Lord. At ang prayer ko nga din, para sa sarili ko at para sa bawat isa sa atin, na ngayon matutunan talaga nating sumunod sa Panginoon na maginhawa. Okay? So yun yung tatlong nangyayari sa atin sa ating pagkukumpisa ng ating mga kasalanan sa Diyos. Tayo ay may kapatawaran sa ating mga kasalanan, tayo ay may pag-iingat ng Diyos, at yung pangatlo, tayo ay papatnubayan ng Diyos. Sabi dun sa verse 10, labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sinumang nagtitiwala sa Kanya. Alam nyo, sa Old Testament, pag napapanggit yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Yahweh, yan yung gospel ng Old Testament. Pag nabasa niyo sa Psalm, the everlasting love of God, yan yung gospel ng Old Testament. Naliligtas sila dahil dun sa pagmamahal ng Diyos. At tayo na naging mas malinaw sa atin yan nung bumaba si Jesus dun mula sa langit, nagkatawang lupa, napunta dito sa lupa, nagdanas ng hirap at sakit, pinagbayaran yung kasalanan natin nung siya'y nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo. Yung gospel sa atin yan. Si Jesus bumalik, namatay para sa mga kasalanan natin. Siya'y muling nabuhay at siya'y babalik muli. Yan yung kaganapan ng gospel. Pero sa Old Testament, pag tuwing nababanggit yung everlasting love ng Lord, love of God, yan yung gospel ng Old Testament. Diba? Kasi maraming katanungan, paano naligtas yung mga tao na wala pa si Kristo? Yung pangako, may everlasting love. Ang pagmamahal ng Diyos ay isang permanenteng realidad sa buhay natin. Kaya nga, miski sa atin ngayon, pagka we talk about yung kaligtasan ng Panginoon, hindi natin mailalayo ito sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ako, anumang estado ng buhay natin ngayon, sasabihin ko na ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ay presente sa mga sandaling ito,
presente sa buhay mo, kahit sa oras ng mga pagkakamali, nandiyan dyan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya nga, sabing ganun dito, mahirap yung magdusa pa ng masama. May pag-ibig ang Diyos, maging tapat siya sa atin na nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga ang response dito sa lahat ng mga katotohanan sinabi ng mga awit, magalak na lubos tayong lahat dahil sa taglay nating kabutihan, yung kabutihan ng Diyos. Sumigaw tayo sa galak at sa Kanya'y sumusunod. Yan po yung ang naniniwala ko ang puso, ang magiging buhay ng bawat isa sa atin, buhay na puspos ng kagalakan at pag-iingat ng Diyos, patnubay ng Diyos, kapatawaran ng Diyos sa Kanyang mga kasalanan. Purihin ang Diyos sa Kanyang salita at nawa po. Dalangin ko, bawat isa sa atin mga kapatid, ang pagiging matapat natin sa Diyos at paglilinis natin ng ating mga sarili tuwing nasa Kanyang harapan, magkaroon ng taglay na katotohanan, yung pangako ng Biblia na tayo ay buhay na binabago ng Panginoon. From glory to glory, God is changing us at nababagong ating mga pananaw sa takbo ng ating pamumuhay. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong banal na salita. Wala naman po kaming maipagmamalaki sa iyo, Panginoon. Hindi po perpekto ang aming buhay, maging kilala ka namin. Paulit-ulit, Panginoon, gagawang ka namin ng mga kamalian, kasalanan. Salamat sapagkat may pangako ka sa amin. May plano kang para sa amin na nagmamahal sa iyo at iniligtas mo. Plano kang patuloy na manumbalik ang galak sa aming puso. Patuloy na magkaroon kami ng kapatawaran at paglilinis sa aming mga kasalanan. Patuloy ang bawat isa sa amin ay pag-iingatan mo at papatnubayan mo sa lahat po ng aming buhay. We are thanking you, Lord, for the joy that you have blessed us with because of the forgiveness you have granted each one of us. O God, we ask that you continue to guide and to lead each one of us, that you would help us, Lord, even in our struggles, even as we speak today, as we come face to face to you, Lord, today, that you would extend your loving hands, wonderful arms of love to each one of us, that you would comfort our hearts and make us be bold and very courageous in this life as we face its challenges. God, we truly love you. We thank you for everything. Thank you for the forgiveness. Thank you, Lord. All glory, all honor, you and you alone deserve, Lord. In the name of Jesus. Amen.